Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom. Powered Gusto by... mo yung tingin? The Pod Network. Dito ba ako? Dito ba ako titingin? Gusto ko yung... Hi! Feel ko kasi yung Studio. very kabahan na si masama example, si Tony. Di ba Tony Talks? Ayaw mo na. Sino gusto mo? Sino Tito Boy. Tito Boy. Very classic. Oo. Gumaganyan siya ng papel. Yan. Tapos may hawak siyang papel. Oo. Ganun, Dapat meron din ganyan. tayong ganon. Pero besh, we have a new home. Oo nga. First time nating, magkasama dito sa studio. Yes. Thank you TPN for this lovely abode. Agree. Ang ganda. Gusto ko Ganda. na ganito sa bahay. Yung panels. Oo. Pang mga divider ganito din, di ba? Oo. Yung Bongga. lamp, ang ganda. Talaga mabongga yung mga pala. May pagganyan. Episode pala to on the studio. Studio tour to. May kukunin ko yung camera. Pero, ayan. So, welcome back, Besh, from your, Yung mga viewers parang, ilang beses sila welcome back? Alis pa siya ng alis? Welcome back. Yung iba confused pa ako nandito ka o wala. Talaga ba? Oo. Sige, dadaan ako sa mga bahay nila. Kasi Dito hindi lang naman, ako. ang dami kasing lalabas naman kasi sa news, ganyan. Parang hindi lahat ng mga tao na susundan natin. Gaya ng, anong recent na nasa news? Ay, sorry. Gaya ng oo. Nakita nakita ko mo to. yun? Oo, grabe yung nakalagay. Hindi ko lang nakita mo. Siyempre nakita mo. Kaya mo bidring up eh. Bawal matarin sa ospital ng Laguna. Oo. Yan ay panukala ng bagong gobernador. Oo. Pero recently, ang dami talaga mga pautot na mga... Yes, Kasi yes. kakaupo lang ng mga bagong Tama, halal. oo. May mga iba na parang maganda naman ng mga panukala, pakakang executive orders. Yes, Yung iba yes. parang alam mong palabas lang. Pag na-release tong episode na to, mga 2 weeks na since Oo. that news article. Oo. Tama ba? Mga ganun na. Yes. And it has provoked a lot of people online, caused a lot of clamor Oo. for better working conditions. Yung iba, nagbigay ng opinion nila on it. And may mga sumagot din na ibang So ito na ang politiko. opinion natin on it. Yeah. So this is our reacts episode. Agree. So gamitin natin tong studio para balikan yung article, magchikahan. Miss kita. Ipa-flash dito. Ano? Projector. Wala. Link na lang natin. Link na lang. Yan. Pero bago yan, Besh, pakilala ka sa ating audience. So we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends. And doctor. And our goal is to tingin doon, demystify and humanize medicine. Ay, sorry, tayo sabay. Pero, again, we've been at this for 3 years already. Oh my God. Sa ating mga regular listeners, thank you for staying regular, for still listening, for tuning in, sharing the post. Right now, dito na kami nag-record. Tapos, meron na rin kaming YouTube account. Meron pa rin sa Spotify. And you're always welcome to join in on the conversation. At sa mga new listeners, bongga ang napindot ng episode. Yes. First time sa studio na to, full screen, high res, maganda ang lights, Oo. kita yung mga pores. Yes. Diba? Parang wala kang pores. Zero ka. So yun, kung naklik nyo to, feeling ko dahil sa issue na lumabas sa pag-uusapan. Yes, Pero kung hindi yes. kayo masyadong ganito sa mga issue at gusto nyo ng mga more practical things na Okay. parang duty food, specialist, ano pa? Ano yung pagkasunod-sunod ng training sa medicine? Paano maging clerk, paano Yes. maging residents, nandyan lang yan. Oo. Search nyo lang yung mga keywords. Naka-organize yan. And they can find us Spotify, YouTube, X. Instagram, X, Threads, LinkedIn. LinkedIn! Bigyan nyo kami ng trabaho. Oo. Ayan. So, Besh, unahin natin siguro yung article that sparked this conversation. Sige. Anong sabi sa article, Hala, Besh? nawala. Oh my God. Pero ang feeling ko, nakita nyo na to, yung kumalat, yung red poster siya, tas nakalagay na malaking font ay, bawal ang mataray sa ospital ng Laguna, Yeah. Governor Aragones. Sige, Name drop na namin kasi makikita nyo din naman. Oo, lalabas din naman yan eh. Oo. So, ayan. Sabi ng ABS-CBN News. Ano, basahin ko pa ba? Or gets Anong naman? snippet na sinabi nila? Sabi lang, sa unang araw ni Laguna Governor, Unang araw, di ba Oo. sabi sa'yo? nilagdaan niya ang isang executive order na nagbabawal sa mga kawani ng provincial at district hospital health centers at rural health units na magtaray sa mga pasyente. So, hindi lang pala ospital. RHU din eh. Oo. So, lahat. Okay. Pero alam mo, medyo confused ako dito kaya parang wala akong makita nung actual panukala. Pero
paano yun? Like anyone, hindi ko kasi gets kung ano yung ika-count nila as Smile lang. pagtataray. Hindi, oo nga, parang, ano ba siya? Basta may magreklamo, yun na yung bawal? May multa ba to? Naalala ko May lang. first warning? Ano ba Naalala to? ko yung parang meme. Nanin ko na naman ano ba yun sa Oo. yung parang, hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. Tapos kakanta siya ng, paano ba dapat? Ang saya. Bastos. Pero yun. Di ba? Pero, very vague. Hindi ko alam kung may iba pang True. laman yung panukala na, kasi, magtaray is very subjective. Feeling ko, dinistill lang nila into that adjective. Para din sa, well, I guess for the clickbait Para din. ma-convey din yung Oo. message, ganyan. Pero anong unang reaction mo nung nakita mo? Ako ba yung unang nagsabi sa'yo? Or nakita mo na siya? Hindi, nakita mo na sa isang tweet. Nakita ko, ng isang malamang ikaw yung tao. nag-tweet. Hindi ako. May Ay. ibang tao na sabi mo, ay, nakita ko sa tweet ni ganyan. Sinabi Siguro, mo. oo. Anong- Ang hirap mag-trace ng Anong chat nakita natin. mo? Or wala ka pang context kung Nakita anong... ko yung poster, yun lang. Hindi ko pa nakita yung mismong news article. Pero Anong- nakita ko yung poster na bawal magtaray sa mga Anong naisip hospital. mo? Ayun, naguluhan ako. Oo. Parang, una, anong nag-incite nito? May nangyari ba? May nangyari ba? Specifically, mataray ba yung mga nasa Laguna? Or marami bang ganong complaints sa mga ospital nila? Kasi, di ba, as with a lot of laws, parang may pinanggagalingan yan. Hindi ka naman gagawa ng sariling directive kung wala siyang problem na sinasolve or wala siyang objective. So, anong root cause nito? May nagpakita ba ng datos sa kanya na maraming hindi masaya sa service, ng mga nilalabas ng Chinek ba yung hospitals? patient satisfaction? Oo, yung client oo, satisfaction na may Dropbox? Una sa lahat, meron pala. Diba kasi parang, minsan galing yung basis ng pag-push nung ganito. Kasi, you would think there's a problem, kaya siya ginawa. But at the same time, mapapa-question ka rin, is this the right solution? Na kasi parang lumalabas, nagiging punitive siya eh. True, yun yung parang approach na, nung una kong nakita yun, parang na-ostracize lalo yung mga healthcare workers na parang, Oo. gusto lang ba nilang magtaray para kasi for the sake of pagtataray, na Yeah, parang ang yeah. sama-sama nila. Ayun, and assumes the worst already. Diba? Hindi siya tipong, kasi if a true root cause analysis was done, itatanong mo din, bakit nagtaray? Nagpa-FGD ba sila? Tsaka, di ba, kunwari, let's say, hindi masaya yung patients dahil doon nagtataray. Dapat ang next level, tatanong mo din, bakit nagtaray? You don't stop there. Oo. Kasi, may reason naman yan eh. I think, Siguro may mga iba talaga na parang hindi nang gusto talaga yung trabaho o kahit Oo. okay naman yung conditions, parang hate niya yung job niya, kaya siguro nagtataray. Pero I would believe most ay merong dahilan. oo, or hindi okay yung sitwasyon niya. Hindi maganda yung working conditions, or hindi sapat, or mayroon siya ibang iniisip na problema kasi hindi sapat yung kinikita niya, or pagod na siya from a streak of duties, ganyan. True. So, maraming dahilan na I don't think nabigyan ng linaw or hindi nabigyan ng pansin. Basta lang, inisip na mataray kasi mataray. And Oo. yun yung problema. Na parang, ang lumalabas kasi sa ganong statement, moral failing yung pagiging mataray. Na it's because hindi siya mabuting tao, kaya siya ganyan. Kaya kailangan gawan ng punishment. Naalala ko nun, parang nung dati, pag nagagalit, ang negative agad ng iniisip ko na parang dapat di ka nagagalit. Pero ngayon, parang gets ko na, okay, emosyon lang siya. Hindi mo dapat gagawing parang bine-villainize Yes. ang pagiging galit, di ba? Yeah, and kailangan na-recognize natin, both ng pasyente at ng mga healthcare workers, nung may negative emotion tayong naramdaman. Oo. And at the same time, parang hindi siya, I don't know, parang hindi ko nakikita na siya yung right solution sa kung problema man siya. And again, like you said, agad nang villainize yung healthcare worker na as if pag nagawa natin to, mag-improve ang services. Pag Totoo, di ka parang- nagtaray, we're okay, Oo, ganyan. Ano pong kailangan nyo? Ganyan. Oh, happy to serve po, ganyan. Oo. Kasi, naniniwala ako, hindi naman yan magtataray ng walang dahilan. True. And ano man yung dahilan na yun, for me, dapat in-explore yun, pinag-uusapan. Hindi yung, tapos grabe pa yung clickbait na yan sa social media. Syempre, kunwari, makita yan ng pasyente. Madali ang isipin na mas madali yun sa kanila magreklamo, ganyan. Mamaya, maparusahan yung
hindi naman talaga niya At saka intention yung yun. ganyan, parang lalong nagkakaroon ng divide between patients and healthcare providers na parang i-weaponize tuloy itong executive order. Oh, bakit ka nagtataray? Bawal ka mataray. Tapos parang yung iba, baka abusuhin kasi na parang maging demanding masyado or parang maging sobrang entitled ng patients. Nakawawa naman yung healthcare worker na parang dahil sa executive order na to, kikimkimin ko lahat to. Kailangan okay ako kahit sa loob-loob ko, nababastos na ako. Tsaka, basta marami siyang pwedeng sitwasyon na maaaring hindi na nila masunod ng tama. Kasi, hindi ko nga maintindihan, parang paano siya ma-monitor? Parang, ano sure nan? 25 na tao ang nagtaray today, ganyan. CCTV. Pag nakasimangot, magpa-flash. Hindi ko alam pa yun lang ba yun? Kasi what if nga, nakasimangot ka lang? Ano nga ba ibig sabihin ng pagtataray diba? in the first place? Ano yung definition niya? Sino ang pwedeng magreklamo? Kunwari, ano lang ba siya? Subjective na pag Feel ko natarayan ako, reklamo kita. Kunwari, sumagot lang siya ng yes. Kasi, tapos sasabihin, bakit hindi ka lang sumagot? Dapat nagpapaliwanag ka. Yes ganyan. po. Or ganon. Yung may prayer emoji. May prayer. Yun. Pero, I guess, I would like to think the objective was to improve health services kasi baka priority yon ng government talaga. And it should be. It really should be. Or kasi isa sa mga outcomes naman ay patient satisfaction. True, so baka true. yun yung ina-address. Well-meaning siguro siya, pero hindi Kung dadaan yan sa iba, wala bang nakaisip na wag natin yan ipasa kasi ang babaw na solution yan. Tsaka, lang siya alam mo yung very surface level. Oo. Very for show. Kasi, kunwari, naglabas ka ng ganyan. Ang response sa mga health workers ay, okay, smile-smile na lang tayo, ganyan. O kahit na may underlying problems like kulang yung gamot, kulang yung mga diagnostics, yung referral system, bungi-bungi, ganyan. Or yung working hours, inhumane. Hindi makapag-leave kasi walang kapalit, hindi maka-absent, o kaya nagsishell out for the patient yung mga tao or di ba? Ang daming reasons kung bakit magtataray or something Hindi natin dapat ina-isolate dun lang sa pagtataray yung problema. Oo. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Tapos, ang masama pa niyan, may May sumagot. gumatong. Oo. Gumatong. Yes. So, ayan, ready tayo sa akin. So, ito, babasahin natin. Sige. Baka nakita nyo na din, pero babasahin natin. So, isang senador, si Ramon Tulfo, ay sumagot sa Facebook page ba to? X. Hindi ko sige. alam. Basta, nag-post siya. Ang sabi niya dito, I begin the quote, ang sagot ng mga staff sa mga government hospital sa pagiging maangas nila, tambak sila sa trabaho, maliit ang sahod at makukulit na True. pasyente. Okay, totoo. Di mag-resign sila at maghanap ng ibang hanap buhay kung nahihirapan sila. Oh, di ba? Stop muna. Stop. End quote muna. Tama ba yung response na yun? Parang, siya may panggagaslight na component din. Na parang, bakit di natin tignan bakit ganun yung kondisyon? Tatanggapin na lang ba natin na okay lang, natambak sila sa trabaho, na maliit yung sahod? Hindi lahat naman ng tao hindi yun gusto. I mean, if we all had the choice and we had the privilege of choosing what we could do, ayaw naman natin ng ganung working conditions So, bakit natin inaaway or ina-isolate yung mga may ganitong reklamo? Totoo naman. They're just stating what the problem is. Kasi nga, like what we said earlier, baka yun yung underlying. At saka in this era pa, nagrabe yung brain drain. Yeah. Tapos ganyan pa yung sasabihin mo sa mga nagsistay. Ito na nga, Diba? nagstay na nga ako dito, ako na nga yung nagsaservisyo dito, tapos kapag Makakarinig ka pa nung ganun. yes, nakakawalang gana. Diba? Tapos, ayan, sasabihin pa, parang ang dating nung sagot na to na first part, ay, don't, parang ganyan. Diba? Ganun talaga siya, na as if, mali, nararamdaman nila yung ganong mga emosyon, na nahirapan sila, na nalilitan sila sa sahod. I mean, and these are things that, you could have a dialogue with these people. Hindi dapat, parang lumalabas kasi sadyang gusto silang pahiyain
Yung mga nag-post ng ganito. O, tuloy natin. Hmm. Nakalimutan na yata ng ating mga doktor, nurse at nursing aides sa mga public hospitals ang kanilang sinumpaang Hippocratic Oath. Ito ang nakasaad sa English na sinumpaan. Inilagay pa pala niya. May pa-quote. Sige, lagay natin. The Hippocratic Oath outlines a physician's ethical and professional obligations, emphasizing the commitment to help the sick, avoid harm, and maintain confidentiality. It includes promises to prescribe beneficial treatments, refrain from administering harmful substances, and to treat patients with respect and dignity. The oath also emphasizes the importance of sharing medical knowledge and maintaining the integrity of the profession. O, tama naman yung Hippocratic Oath. Pero hindi kasi kasama sa Hippocratic Oath na mahilig yung sahod, pangit yung working conditions, gawin nyo pa rin yan lahat. Diba? May hirit pa siya dyan. Sige. Uulitin ko yung parte tungkol sa pagtrato sa mga pasyente. To treat patients with respect and dignity. Ibig sabihin, parang di ko kasi naintindihan na ang kasama ba sa to treat patients with respect and dignity, ang tanggapin na pangit yung kondisyon, pangit yung sahod, hindi maganda yung work environment, toxic work environment. I mean, parang ang lumalabas dito, gusto niyang i-emphasize na vokasyon siya, na calling supposedly, na dapat yung puso natin ay nasa serbisyo, na hindi ko naman yung tinatanggal eh. Totoo namang may ganun talagang parte ng pagdodoktor, pag-nurse, pagiging healthcare worker. Pero tao din tayo. And we deserve dignified workspaces. We need to Just compensation. At saka yung treat patients with dignity and respect, ang solusyon dyan ay systemic na pagbabago. Yes. Hindi naman nare-reduce lang sa interaction ng provider at ng patient. Nandyan yung environment ng ospital, yung access sa healthcare, yung affordability ng healthcare, paglabas ng ospital, yung babalikan na bahay na or yung condition ng patient. Kasama yun sa overall, hindi kasi masyadong tayong nafi-fixate na yun lang yung way to treat patients with respect and dignity ay tapalan lang na dapat magalang ka regardless kahit kakaleche-leche na yung environment. This type of post shows na kulang yung understanding of what makes a health system work. Hindi lang dapat naka-focus ka dun sa healthcare workers. Kasi hindi lang yun yung bumubuo sa health system. And kung sira yung health system, it's usually not just because of one part. And hindi lang dapat yun yung tinitignan. Parang, baka nga kulang sila. Baka hindi sila masaya sa work nila. These are the right questions. Hindi yung sabihan mo na lang na mag-resign sila. Parang, tsaka kung may biktima dito, parehong yung patient tsaka yung health providers sa system, di ba? Sabi nga, parang supposedly, the system should work na hindi dehado yung isa. Dapat kaya na maging accessible, affordable, effective ang healthcare, while also compensating for your healthcare workers, for the system. Kailangan ma-strike yung balance na yun. Hindi yung wala, tiis na lang yung healthcare workers kasi ginusto nyo yan. Parang ganun lumalabas At saka, kailangan mong alagaan yung nag-aalaga. Yes. Kasi paano naman sila makakapag-alaga ng maayos kung ganito mo sila tratuhin, di ba? Alam mo yun, parang may malice to post it that way. Alam mong may platform ka, both as a public person. Yung EO. Yung kay Tulfo. Yung kay Tulfo. Kasi alam naman niya yung clout na meron siya. Senador siya. Alam pero niya yun nakikinig nga, sa kanya. feeling ko yung clout talaga. I mean, hindi naman siya, nagiging attack na sa kanya, pero definitely, sorry. merong may component na parang, dito ka sa mga aping-ape, na parang kampi tayo, pero bahala na sila, so parang gatong tayo dito. Kasi parang yun siguro yung matunog din. Oo, baka siguro yun yung mga lumalapit sa kanya, pero konting hukay pa. Tsaka, I guess yun din yung, parang yun yung image kasi, di ba nga, he started with the shows na. Oo, yung isumbong mo. Ayun, hindi ko maisip yung title yun, yung mga ganyan. So, I guess, yun din on talaga. brand naman. Oo, yun nga. Yun yung pinaniniwalaan niyang, yun yung tingin niya nag-work. Na, parusahan mo yung mga mataray, o kaya, balikan mo yung mga hindi okay yung binibigyan ng serbisyo na, baka meron talaga siyang nakitang nag-work or may ganong flaw sa sistema. But, alam mo yun, he should also understand na may bigger system in place na dun tayo gumagalaw at dun nanggagaling yung problema. This is a very harmful way to look at healthcare workers na parang ang mangyayari, hindi lang sa abuse parang
kapag nagtaray sila, magiging impression na ay hindi sila mabuting tao, di nila ginagawa yung trabaho nila, or some people would even go as far to say na dapat tanggalan ng lisensya. I don't think that's fair. Parang, True. this is not to defend pagtataray. Like, I mean, Totoo. kung on a good day naman, kung wala kang rasong magtaray, ayaw naman talaga natin ng nagtataray. And actually, honestly, ako, sa mga time na nagtaray ako sa pasyente, I always feel bad. True. I never feel naman na, ay, buti nga sa kanya. Parang, minsan talaga iinit ulo mo, hindi mo sinasadya, baka hindi naman yung patient yung may problema, baka ikaw may pinoproblema ka din, it just turns out At na, saka yun nga, minsan kapag nakakapagtaray din ako or weekly pasensya ko, hindi rin siguro maganda yung naging araw or parang Oo. pagod ka na din, na admittedly, partly, meron naman akong control doon sa pagkaganon. Pero, hindi solusyon na magkaroon ka ng ganong panukala or na rule na bawal magtaray. Di ba? Tsaka yun, parang, I don't think the people who are, yung mga nasasabihan na nagtataray ay sinasadya nila. Although, marami na kasi yung, alam mo yun, this is not the first time we've heard Meron of this. din naman talaga mga doktor, to be fair naman, or parang, Yeah. not defend the community. Meron din talaga na parang sense of pride, badge of Totoo, honor, no? ang pagtataray. Oo. May I mean, mga huwag ganon. na tayo magpakaano. Meron talaga mga ganong doktor and we apologize for Kung these meron. kind of doctors na kumbaga, naging doktor lang, akala mo kung sinong regalo Yan, oo, to ng the Diyos world. Parang, sa mundo. Na parang, magpasalamat kayo sa akin. Parang may mga ganun talaga. Oo. Or yung iba, yung manifestation ng pagtataray nila ay, lagi sila nagmamadali to the point na pag may additional questions Ayaw or pag na. may ayaw na kasi parang naka-time yung oras nila. oo, ano pa? Parang ganon, di ba? Yun. So parang, I would understand din naman na yung iba, nakaka-frustrate din naman as a patient. Lalo na kung I realized na rin na ano na, yung mga nagtatanong, legit na di lang talaga na naintindihan. Hindi naman nila sinasadyang mangulit. It's just that, ayun, hindi nila alam, natatakot sila sa sakit nila, na hihirapan sila sa symptoms nila. They want some clarification na that's all well and good, and sometimes nga may mga doktor na hindi rin yun nare-recognize. And again, we apologize for those, but hindi rin, I don't think the right solution to address people like that ay gumawa ng panukala. Oo. Kaya ako, ang suggestion ko kay Gov, Wow! suggestion. Yun nga, parang kung gusto mo talaga na ma-address itong, kung ang thinking mo dan, ang outcome mo ay patient satisfaction, maraming factors that affects patient satisfaction. Yung facilities, yung easiness of access, yung process, yung bureaucracy, gano'n siya katagal naghihintay sa ER, madaming ways para ma-address mo yun. Agree. Hindi ganito. And you can also address yung pagtataray. Magtanong ka pa ng mga siguro mga 3 why, makakarating ka na sa solution. Pwede ba sa mag-consult sa'yo? Wow! Opo. So yung email ko, ilalagay ko na lang. Oh. Pero Kwentong diba? forum nag-email. Pero yun, ako yung suggestion ko, kung gusto talaga nating ma-address yung mga ganito, doon tayo sa mas malalim na cause. Totoo, Huwag doon totoo. sa, ano, Kasi, ikaw. ako, Anong suggestion mo for this? ayun, kung kausapin yung healthcare workers True. ng masinsinan, I don't even know kung nagkaroon ng ganong dialogue. True, no? Na parang natanong ba, bakit nagtataray? And I would suggest also na yung kausapin yung mga frontline, kasi minsan ang nangyayari, yung mga nakausap ay yung mga nasa higher echelons of the hierarchy na mga supervisor, mga manager na maaaring less yung experience nila facing Oo. patients or being on the ground, Di ganyan. ba pag nasa ER ka, mainit, walang supply, ang daming pasyente. I mean, natural tendency talaga yun. So, ang i-address mo, yung Nawala mga tuloy yung conditions post. Oo. that, that are conducive para sa mga ganong behavior. Yeah, tsaka, I guess, dahil sila yung nakikita nilang problem, sila dapat yung kausapin. And they might even have suggestions of their own kung ano yung dapat. Yun, we don't even know nga kung nakausap ba indeed. I mean, kudos kung nakausap. Yun naman dapat. Pero sana mas and this goes for other government institutions din. Sana matignan natin yung mga problema Oo. from their root cause. Oo. We won't be able to solve all roots of the problem kasi mahirap and often systemic yung problems. But let's have that initiative to ask why further and to look into the other reasons. Huwag tayong maging close-minded doon sa... And yun, kapag may ganitong backlash from the medical community,
it would be better to have a dialogue Oo. rather than attack them all together na ay maarte lang yung mga yan or nag-iinarte lang tong mga doktor na to, ayaw lang magtrabaho ganyan because while there may be bad eggs, I would like to believe a lot are good eggs and gusto nilang gawin yung trabaho nila ng maayos. True. Nagstay na nga eh. So, Diba? bigyan natin sila ng mas maraming dahilan para magstay at para huwag umalis, di ba? Si JB nga nagstay. Bumalik. 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 So sana nag-spark din to ng conversation among our listeners. Sana na pag-usapan nyo din to. Whether or not you agree with us, we think it's something worth talking about because as always, health is Politika. Yeah. Alam na. So, sana nagustuhan yung episode na to. If you want to see more episodes, follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. Pwede rin balikan ang aming past episodes. Feel free to comment on our episode questions. Ayan. You can also follow us on Kwentong Callroom Podcast on Facebook at Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server where you can join the conversation with iba pang mga ka-callroom. Each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. So, pwede kayo makichika with us to keep the conversation going. At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns at chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa Callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin on one of our future episodes dito sa Kwentong Callroom. Link is pinned on our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Namiss ko ito. Pwede pa hug. No. Mamaya off-air. Sige na. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. Ito patingin doon. Ay, nakatingin na ako. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.